Hello, everyone. Today, we're starting Chapter 4, Obligations of the Vendor, under the Law on Sales. So, sa simpleng salita, ano nga ba ang mga responsibilidad ng seller or yung vendor? Di ba? Yung nagbebenta ng isang bagay. So, sa discussion na ito, pag-uusapan natin ang dalawang pangunahing obligasyon ng vendor. Madali lang tong intindihin, kaya let's dive in. So, Article 1495 to 1496, sales, obligation of the vendor. So, sa kontrata ng benta, okay, may mga obligasyon ang vendor, ang nagbebenta or ang seller na kailangang sundin. Ito nga yung sinasabi ko, nasa kay Article 1495 at 1496, ipinapaliwanag kung ano ang pangunahing responsibilidad ng vendors pagdating sa paglipat ng ownership at delivery ng bagay na kanyang binibenta. So, when a seller enters into a contract of sale, hindi lang ito simpleng transaction kung saan may binili at may nagbayad. May mahalagang obligasyon ang seller at ito ay tatalakayin natin under 1495. And meron tayong 4 na pangunahing obligasyon ng vendor na nagbibenta. First, to preserve the thing from the perfection to delivery. Otherwise, he can be held liable for damages. Simply said, to take care of the thing pending delivery. Then second, ilipat ang pagmamay-ari or transfer of ownership. Number 3, ibigay o i-deliver ang bagay na binibenta. Okay? Deliver the thing sold. And lastly, to warrant the thing sold or magbigay ng warranty. Yung obligation to preserve the thing from perfection to delivery, na-discuss na siya when we tackle Chapter 1, yung sa nature and form of the contract. So for now, let's go with the obligation to transfer ownership, which is discussed in Article 1495 na nga. Ito na talaga. Magsisimula na tayo. 1495. The vendor is bound to transfer the ownership of and deliver as well as warrant the thing which is the object of the sale. Yung nga yung sinabi ko kanina. So under Article 1495, 3 ang pangunahing obligasyon. Transfer ownership, tapos sabi and deliver, and third, warrant the thing. Ang bilis o ang dali lang naman talagang intindihin. So let's take an example. Halimbawa, si Pogi ay nagbenta ng second-hand na laptop kay Ganda. So obligasyon ni Pogi na siguraduhin na first, transfer ownership. And so, dapat tunay siyang nagmamay-ari ng laptop at ibigay ito kay Ganda. At tiyaking gumagana ayon sa napagkasunduan nila. Okay? Actually, ito naman. Maliban kay Article 1495, meron pang ibang mga relevant provisions that we should visit. Okay? Kailangan natin talaga siyang i-tackle to better understand Article 1495 para mas maintindihan at mas makita natin siya outside the box. So, according to Article 1459, dapat may karapatan ang seller na magbenta. Sabi nga, the thing must be licit, okay, legal. And the vendor must have a right to transfer the ownership thereof at the time it is delivered. So, ano ang ibig sabihin? Hindi pwedeng magbenta ang isang tao ng bagay na hindi niya pagmamay-ari. Ang seller ay dapat may legal na karapatan na ilipat ang pagmamay-ari ng bagay. Pero take note ha, at the time it is delivered. Okay, at the time of delivery. So example, si Pogi ay nagbenta ng lupa kay Ganda. Kaso hindi pala siya ang tunay na may-ari ng lupa. 'Di ba? Ang result, hindi valid ang sale kasi wala siyang karapatan na ipagbili ang lupa. Si Article 1477 naman ay tumutukoy or nagsasabi na kailan ba nalilipat or lumilipat ang ownership sa buyer. Okay? From the seller to the buyer. Kailan ba nalilipat ang ownership? Sabi niya, the ownership of the things sold shall be transferred to the vendee upon the actual or constructive delivery thereof. So, kailan nagiging pagmamay-ari ng buyer ang isang bagay? Kapag ito ay na-deliver na sa kanya.
Okay? Hindi kailangang hintayin ang full payment bago lumipat ang ownership basta't may delivery na. So, example, si Beauty bumili ng sasakyan mula kay Pogi. Pagkaabot ni Pogi ng susi or ng ORCR ng sasakyan kay Beauty, automatic ng kay Beauty ang sasakyan, okay? Kahit installment pa ang bayad niya. So, ano ang connection nito kay Article 1495? Sinasabi niya na ang paglipat ng ownership, which is under obligation number 1, ay nagaganap sa pamamagitan ng delivery. Okay? Which is actually obligation number 2. Now, let's proceed with Article 1478. Pwedeng hindi pa lumipat ang ownership hanggat hindi pa fully paid. Di ba sabi ko kanina, nalilipat ang ownership upon delivery kahit hindi pa fully paid. Eto naman, pwedeng hindi pa ilipat ang ownership hanggat hindi pa fully paid. Okay? Basahin natin. The parties may stipulate that ownership in the thing shall not pass to the purchaser until he has fully paid the price. So, may exemption pala si Article 1477. Pwedeng magkasundo ang seller at buyer na hindi pa muna ilipat or ililipat ang ownership hanggat hindi pa fully paid ang pagbibenta o hindi pa nababayaran ang buo ang presyo ng thing or ang bagay na binibenta. Okay? So, karaniwan itong ginagamit sa installment cases gaya ng mga rent-to-own properties at saka yung mga hulugang sasakyan. Anyway, so let's take an example. If si Pogi ay bumili ng bahay kay Beauty sa installment basis, okay? Nakalagay sa kontrata na hindi pa magiging pagmamay-ari ni Pogi ang bahay hanggat hindi pa niya nababayaran ng buo. So, ang resulta, kahit pa nakatira na si Pogi sa bahay, hindi pa siya ang legal owner, okay? Hindi pa legally sa kanya ang bahay na yan hanggat hindi siya nakaka-fully paid. Okay? So, ano ang connection nito to Article 1495? Pwedeng magkasundo ang seller at buyer na ang paglilipat ng ownership, which is actually the obligation ng tinutukoy number 1, ay mangyayari lamang kapag fully paid na. Okay? So that is Article 1495. Now, let's proceed with Article 1496. The ownership is transferred through delivery. So, kailan nagiging ganap na pagmamay-ari ng buyer ang isang bagay? Kapag ito ay na-deliver na sa kanya sa kahit anong legal na paraan. Hindi kailangang hintayin ang full payment, okay? Exemption yung Article 1478, bago lumipat ang ownership, basta may delivery na. Okay? So, halimbawa, si Beauty, bumili siya ng motorcycle mula kay Pogi. Nang i-turn over ni Pogi ang susi at ng motor kay Beauty, automatic nang siyang may-ari kahit pa hindi pa nga siya nababayaran ng buo. Okay? So, ano ang ibig sabihin kapag na-deliver na ang isang bagay sa buyer, siya na ang may-ari nito? Pwedeng actual, okay? Pwedeng actual delivery, sabi ni Article 1496 na tama. Pwedeng actual delivery, okay? Yung physical na pag-abot talaga mismo o constructive delivery. So, for example, if si Ganday bumili ng bagong cellphone online, pagdating ng package at natanggap niya na yung cellphone, siya nang may-ari ng cellphone, di ba? Now, ano ba, or yung ways of effecting delivery or several kinds of delivery, pwedeng actual or real delivery, at meron tayong tinatawag na constructive delivery, which is either yung legal formalities or yung mga symbolical delivery. At tatalakayan din natin in the next video yung mga symbolical delivery, tradition longamano, tradition brevimano, yung mga ganon. Okay? Now, let's take a summary of Article 1495 to Article 1496. Tapos eto, tingnan nyo na lang, basahin nyo, mas madali nyo siyang intindihin pag nakaganito. Diba? Si 1495, ownership, delivery of the thing, and warrant the thing sold. Yun yung sa kanya. Tapos si 1496 is, yan, ownership is transferred through delivery. Makikita nyo rin dyan, nilagay ko si 1459, 1477, at 1478. Now, ano yung key? Kayo na yung magbasa, maiintindihan nyo na talaga siya, okay? Now, ano yung key takeaways ng discussions natin today?
Okay, uulitin ko. Ang seller ay may obligasyon na ilipat ang pagmamay-ari ng binenta, i-deliver ito, at tiyakin na walang defect. Okay? Now, hindi pwedeng ibenta ng seller ang bagay na hindi niya pagmamay-ari. At kapag na-deliver na ang bagay, ang buyer na ang may-ari nito. Pwede silang magkasundo na ilipat lang ang ownership kapag fully paid na. Okay? So, ngayon, klaro na ang obligations ng seller at ang proseso ng paglipat ng ownership sa buyer. Sa susunod na discussion, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang paraan ng delivery mula kay Article 1497 to Article 1501. So, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa susunod nating legal discussions. See you next time. Bye-bye!